Ngayon ang ating i-recap ay isang action crime movie na pinamagatang Sikaryo. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ang simula ng pelikula ay nasa Chandler, Arizona. Ang isang SWAT unit ay malapit ng pasukin, at salakayin ng isang bahay ng mga kriminal. Palihim silang lumapit sa compound, at pumwesto sa kanilang mga taktikal na posisyon. Ang isa pang unit, ay papasok sakay sa isang armored truck. Isa si Kate sa kanila, pati na rin si Reggie, at ilan sa iba pa. Bumangga ang truck sa bahay at naganap ang labanan. Sinuri ng highly trained team ang mga kalaban mula sa bawat silid. Muntik nang mabaril si Kate, pero pinatay niya muna ang salarin. Natuklasan ni Reggie ang isang basang pader na puno ng mga bangkay, dahilan para masok si Kate sa labas nang makita ito. Lumalabas na may mga bangkay sa buong bahay, sa loob ng karamihan sa mga dingding. Isang federal agent na nagngangalang Jennings, ang dumating sa eksena kasama ang kanyang kapareha, at binigyan sila ng briefing ni Kate tungkol sa nangyari. Lumabas ng kwarto si Reggie para magpahangin. Sa labas, sinuri ng mga pulis ang isang tool shed, at nakahanap ng pinto ng bitag, ngunit ito ay talagang isang booby trap. Ilang sandali pa, sumabog ang shed. May alikabok kung saan-saan, at maswerteng nabuhay si Reggie. Naglinis si Kate ng dugo at alikabok sa katawan. Siya ay may maliit na hiwa sa kanyang ulo at ginagamot niya ito. Pagkatapos nito, kasama ni Kate si Reggie at naghihintay sila ng briefing. Ang ulat ng balita mula sa TV sa lobby, ay nagsasabing 42 na mga bangkay sa kabuuan ang natagpuan sa mga dingding ng gusali, at 2 opisyal ang napatay sa pagsabog. Sa pamamagitan ng mga glass door sa likod nila, ay pinag-uusapan ng ilang mga lalaki ang potential utility ng 2 ahente, na si Reggie at lalo na si Kate. Pagkatapos ay inimbitahan si Kate sa conference room, at tinanong siya ng ilang mga direktang tanong ni Matt. Ang mga ito ay mula sa kanyang marital status, hanggang sa kanyang kaalaman sa Sonoro drug cartel hierarchy. Pagkatapos ay sinabi nila sa kanya na umalis para makapagtapos sila. Nakita ni Kate na naka-flip-flop lamang na tsinelas si Matt. Pagkalipas ng ilang minuto, ay inimbitahan muli si Kate. Siya ay na-recruit para sumali sa isang elite crack team na nagta-target sa Sonoro cartel. Ito ay isang off-the-books mission. Ito ay dapat na isang interagency task force, kaya nagboluntaryo si Kate na sumali. Samantala, sa labas ng bahay ni Silvio, sa mahirap na lugar ng Nogales, Mexico, ay may nakaparada na kotse ng pulis. Ginising siya ng kanyang anak mula sa pagtulog, habang naghahanda ang kanyang asawa ng almusal. Kumain si Silvio at maya-maya, ay lumabas na siya na nakauniporme ng pulis. Inihatid ni Reggie si Kate sa airstrip ng gobyerno. Hindi nagtagal ay nagkita si Kate at Matt, habang sila ay sumakay sa isang chartered private plane. Si Kate ay nakikipag-usap kay Matt, ngunit tinulugan lang siya ng huli. Pumasok din si Alejandro sa eroplano, at sinabing may pupuntahan sila na malamang ay hindi sa El Paso. Si Kate ay nalilito tungkol dito, ngunit si Matt ay nakatulog na, habang ang eroplano ay lumilipad, kaya hindi na niya ito matatanong. Sa kabila nito, ang eroplano ay lumapag sa El Paso, ngunit ang kanilang misyon ay nasa kabila lamang ng border ng Ciudad Juarez. Inihatid sila ni Steve sa kanilang outpost. Ang lahat ng mga operatiba, mula sa state marshals hanggang sa matitibay na special ops team, ay nagmeeting sa isang malaking silid. Nang matapos ang meeting at ang lahat ay nagtungo sa kanilang mga istasyon, ininterview ni Kate si Alejandro tungkol sa kanyang credentials. Ngunit ang tanging binigay ni Alejandro sa kanya ay mga misteryosong sagot. Ibinigay ni Matt sa kanila ang kanilang bulletproof vests, habang tinatanong ni Kate kung tungkol saan ang layunin ng kanilang misyon. Ang chopper ay lumilipad sa itaas at nakikita ang malawak na digmaan sa border ng Mexico at US. Mayroong 5 tactical SUV na gumagalaw sa isang tuwid na linya, at mabilis na bamiyahe patungo sa opisyal na border crossing. Madali silang dumaan sa magkabilang gilid ng border, gamit ang mga nakatalagang lane. Nang malapit na sila sa bahagi ng Mexico, sinamahan sila ng ilang lokal na escort ng pulisya sa kanilang paglalakbay. Dumaan sila sa ilang mga pugot ang ulo na katawan ng tao, na nakasabit sa isang flyover bridge. Pagkatapos ay biglang huminto ang convoy. Tila mayroong away ng gang sa unahan, at kailangan nilang lumibot dito. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, na isang high-level na security holding area.
Ang katotohanan sa kanilang misyon ay ang mag-transport o mag-extradite ng isang top-list Sinoro cartel lieutenant na nagngangalang Guillermo Diaz. Nang nasa kamay na nila si Guillermo, ay gumalaw na muli ang convoy. Inulit ni Alejandro kay Kate na maaaring magkaroon ng problema sa crossing dahil sa pagtatangkang iligtas si Guillermo. Gayunpaman, alam ng mga operatiba ang banta na ito dahil bahagi na ito ng kanilang briefing. Muli silang tumungo sa crossing, at ang lokal na pulisya ay maaari lamang silang samahan hanggang doon. May traffic jam pagdating nila, na dulot ng aksidente sa harapan. At totoo ang kanilang mga hinala, na susubukan ng cartel na iligtas si Guillermo. Nakita rin ng mga operatiba, ang ilang potensyal na kalaban sa siksikan ng trapiko, kaya nakahanda silang sumabak. Nang naibigay na ang signal, lumabas sila sa SUV at sinubukang pawiin ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapaputok. Gayunpaman, ang mga kalaban ay unang bumaril. Naganap ang matinding palitan ng paputok ng baril, habang si Kate ay nanonood, nang may halong pagtataka at pagkalito sa nangyayari. Ang lahat ay talagang off the book na mga pangyayari. Napatay lahat ang miyembro ng cartel na sumubok iligtas si Guillermo, at ang daan ay safe na para magpatuloy sa biyahe ang SUV. Sa sandaling makarating sila sa ligtas na bahay o compound, si Kate ay nagsalita tungkol sa kung ano ang nangyari sa border sa isang dayuhang lugar. Negatibo ang naging sagot ni Matt dito. Sa loob ng gusali ay tumungo si Matt kung saan naroon si Guillermo. Pinainom siya ni Steve ng tubig, habang kinalampag siya ni Matt. Si Alejandro ay kumuha ng maiinom na tubig sa dispenser, nang may lumapit sa kanya na ibang ahente. Tahimik silang nag-uusap sa wikang Espanyol, at pagkatapos ay sinabi ng lalaki kay Alejandro, na mayroong isang secret tunnel na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya. Mukhang tama ang pagkakakilala ng ahente na ito kay Alejandro, sa kanyang mga layunin o motibo ng paghihiganti. Dahil dito, si Alejandro ay may impormasyon na dapat kunin kay Guillermo. Nagtungo siya sa silid na may dalang galon ng tubig, na alam na kung ano ang mangyayari. Nagdahilan si Steve at lumabas ng silid, habang sinisimulan ni Alejandro na saktan si Guillermo. Ipinakita ng isang operatiba kay Kate ang mga paputok, ngunit sa katunayan ito ay isang digmaan sa kalye, na kanyang nararanasan sa pamamagitan ng paggamit ng binoculars mula sa rooftop. Sumunod na sinundo sila ni Reggie, at nagmaneho sila papunta sa isang open-air area. Pagdating doon, nakita nila ang mga illegal na immigrants na nakaupo sa sahig, at may mga bus din na nakaparada. Inutos ni Alejandro na ang mga tao mula sa isang partikular na lugar ay mananatili, at ang iba ay magpatuloy na sa kanilang biyahe. Nais alamin ni Alejandro ang katotohanan tungkol sa secret tunnel, kung kaya ay kakausapin niya ang ilan sa mga naiwan na immigrants, na nagtaas ng kanilang mga kamay. Sa ilang mga punto ay gusto ni Reggie at Kate ng ilang kalinawan, tungkol sa kanilang misyon. Pagkatapos ay isiniwalat ni Matt at Alejandro, na hinahabol nila ang pinakamataas na drug lord. Samantala, sa tirahan ni Silvio, ang kanyang asawa at anak ay nag-almusal nang wala siya, habang sa ibang lugar, nagsimulang umalis ang mga transport bus, lula ng mga iligal na immigrants. Si Kate ay nakahiga sa kama, at pinag-isipan ang kanyang mga layunin. Nang hindi siya makatulog, binuksan niya ang laptop, at nag-browse ng ilang mga nakakatakot na larawan ng karahasan, na gawa ng Mexican drug cartel. Sinundo siya ni Reggie, at pagkatapos ay tumungo silang dalawa sa kinaroroonan ni Matt at Alejandro. Ang silid ay may ilang lokal na Mexicans doon. Nag-uusap sila ng mapa, at ang intel na nakuha ni Alejandro kanina ay napatunayang totoo. Ang susunod na hakbang ay ang tirahin ang cartel sa pananalapi, at mailayo ang kanilang atensyon. Ang mga larawan ni Manuel Diaz ay panandali ang ipinakita sa surveillance. Nakatingin din ang mga operatiba sa loob ng isang lokal na sangay ng bangko. Ang signal na ito ay dapat na nagmula sa isang babaeng may blonde na buhok, at puting bag. Ibinigay ang go signal at ang babae ay inaresto, dahil siya ay ginamit para sa pagdeposito ng ilegal na pera mula sa cartel. Si Kate ay wala dapat doon, ngunit siya ay tumungo sa loob ng bulwagan ng bangko, at sa proseso ay nahuli ang kanyang imahe sa security camera. Nang maglaon ay hindi siya nasisiyahan na matuklasan na hindi kinakailangang gawin ang paghuli sa babae. Sinubukan niyang ipaglaban ito, ngunit hindi siya pinakinggan ng parehong federal prosecutors at federal agents. Pilit nilang ipinaunawa kay Kate na ang modus operandi ay ginamit sa paglaban sa krimen na may kaugnayan sa droga.
Pagkatapos nito, kailangan ni Kate uminom para makapag-relax. Kasama si Reggie, pumunta sila sa isang bar, habang sinusundan sila ni Alejandro. Gabi na nang marating nila ang bar. Si Reggie ay naghanap ng mesa, habang si Kate ay nag-order ng mga inumin. Maya-maya ay nakita sila ni Ted mula sa sulok ng bar, habang nag-uusap sila. Parang kilala na ni Ted si Reggie, at pagkatapos ay ipinakilala siya kay Kate. Nag-alok si Ted na bumili ng isa pang round ng inumin. Nagkaroon sila ng isang masiglang pag-uusap, hanggang sa nagsayawan sila. Natapos ang gabi sa pagtatangka ni Kate at Ted na maging intimate, ngunit pagkatapos ay nakita ni Kate ang isang goma, na maaaring nanggaling lamang sa pinangyarihan ng krimen sa bangko. Nang biglang tumigil si Kate sa kanilang ginagawa, alam na ni Ted ang pagdududa nito, kung kaya ay sinubukan niya itong sakalin. Gayunpaman, iniligtas ni Alejandro si Kate mula kay Ted. Tila si Kate ay naging pain, at nagsimula ang lahat ng makilala siya ng cartel, mula sa security footage ng bangko. Sa gitna ng ilang presensya ng mga pulis sa paligid ng motel, si Ted ay pinahirapan habang tinatanong, sa loob ng police car ni Matt at Alejandro. Kahit na nabugbog na ng todo-todo si Ted, ngunit hindi pa rin ito nakipag-cooperate. Gayunpaman, kalaunan ay isiniwalat niya ang mga pangalan ng ilang tiwaling opisyal na tulad niya sa lokal na presinto. Sinabihan ni Alejandro si Kate na magpahinga muna, bago ang isang abala na araw kinabukasan. Samantala, ang exit ng tunnel ay nakita at natukoy na sa disyerto, sa pamamagitan ng isang drone. Balik sa bahay ni Silvio, siya ay nag-aalmusal sa kama. Umaga na nang magkita sina Kate at Reggie kasama ang iba. Isa itong silid ng motel, na puno ng mga special operations na mga sundalo. Pinag-usapan nila ang layunin ng kanilang misyon, at naghahanda na para ilunsad. Nagpasya si Kate na sumali bilang third wheel, at napilitan si Reggie na gawin din ito. Lumabas na si Silvio ay nakabalat kayo lamang bilang isang pulis, at ginagamit niya ang kotse ng pulis upang maghatid ng mga droga para sa cartel. Dumating ang mga operatiba sa kanilang start-off location. Nagpatuloy sila sa pagsulong sa kadiliman, sa tulong lamang ng kanilang mga military-grade infrared goggles. Hinanap nila ang exit o entry point ng nabanggit na tunnel. Hindi nagtagal, tahimik nilang pinatay ang dalawang masamang tao. Sa una ay madilim sa lahat ng dako, hanggang sa napunta sila sa mas malalim na bahagi ng tunnel. Isang matinding labanan ang naganap. Sa kabilang dulo ng tunnel, ay Mexican soil. Nagkataon na naroon si Silvio na nag-alis ng kanyang kargamento. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Alejandro, at iniligtas siya mula sa napipintong kamatayan. Si Kate ay nasa likuran, at pilit na pinigilan si Alejandro sa kanyang ginagawa. Dahil dito, binaril ni Alejandro ang kanyang bulletproof vest. Habang sinusubukan niyang habulin ang kanyang hininga, umalis si Alejandro sakay sa kotse ni Silvio. Kinumpirma ni Alejandro na ang kanyang mga tao ay may mga mata at tenga kay Silvio, habang siya ay pumapasok sa teritoryo ng Mexico. Samantala, binabati ni Matt at ng iba pang mga operatiba ang isa't isa, sa kanilang matagumpay na crack mission. Ngunit napagtanto ni Reggie na wala si Kate sa kanila. Habang pabalik sila para hanapin si Kate, lumabas ito at hinarap si Matt. Pinigilan ni Matt si Kate sa kanyang ginagawa, at pagkatapos ay sinabi niya ang tunay na misyon ni Alejandro, at ang punto sa lahat ng labanan sa magkabilang panig. Ayon kay Matt, si Alejandro ay naghihiganti sa cartel, dahil sa pagpatay nito sa kanyang asawa at anak na babae. Ang kanyang mga layunin, ay nagkataon lamang na nakahanay sa layunin ng mga awtoridad, kung kaya ay nagtulungan sila. Nagbanta si Kate na ilantad si Matt, at ang mga taong pinagtatrabahuhan niya, sa gobyerno man o hindi. Nakita ni Alejandro ang isang Mercedes-Benz sa highway, na nauna sa kanyang sasakyan. Si Manuel Diaz, ang parehong Sonora Cartel Lieutenant at kapatid ni Guillermo Diaz, ang nasa Manibela. Siya ay ipinatawag sa bahay ng kanilang pangkalahatang amo. Ito ang dula mula sa mga operatiba ng Amerikano, sa lahat ng panahon. Habang nagsisimulang matupad ang kanilang plano, kinumpirma ito ng base kung kaya ay nagpatuloy si Alejandro. Si Silvio ay nagmaneho papalapit sa sasakyan at nagsirena, kaya kailangang huminto ni Manuel, at siya ay bumaba sa kanyang sasakyan. Sinabihan ni Silvio si Manuel na ihagis ang kanyang baril sa gilid. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng police megaphone, habang nasa tenga niya si Alejandro, na nagmamando ng kanyang mga sasabihin at gagawin. Sa kalaunan ay kailangang lumabas ni Silvio,
para gawin ang dapat na gawin ng isang pulis. Habang na-distract si Manuel, binaril ni Alejandro si Silvio at pati na rin si Manuel sa binti. Sumakay sila sa sasakyan ni Manuel, at tumungo sa malawak na compound ng kanyang amo. Binaril ni Alejandro ang isang gwardya, at nagpatuloy sila sa driveway. Pinatay niya din ang ilang mga gwardya sa gate. Nakapasok siya sa loob ng bahay at pinatay ang isa pang bantay. Ang target na nagngangalang Fausto Alacion ay nasa hapunan, kasama ang kanyang pamilya. Talagang naaalala niya kung sino si Alejandro, at tinawag siya bilang nagdadalamhating abogado. Sa nakaraan, si Alejandro ay isang prosecuting lawyer, at ipinag-utos ni Fausto na patayin ang pamilya ni Alejandro. Dahil sa pangyayaring iyon, walang awa na pinatay din ni Alejandro ang asawa at dalawang anak ni Fausto, at pagkatapos ay sunod na pinatay si Fausto. Kinabukasan, pumunta si Alejandro sa kwarto ni Kate. Si Kate ay nasa balcony at humihit-hit ng ilang sigarilyo. Tinawag niya ang kanyang pansin sa tila panganib na makita siya sa isang balcony. Kung kaya ay pumasok si Kate sa loob, at panandalian na sinubukang ipaliwanag ni Alejandro ang kanyang mga aksyon. Gusto niyang pumirma si Kate sa isang release form, na nagsasabing lahat ng ginawa nila sa misyon, ay naaayon sa libro. Tumanggi sa una si Kate, ngunit pagkatapos ay napilitang pumirma, nang may baril na nakatutok sa kanyang leeg. Sinabihan siya ni Alejandro na lumipat sa isang maliit na bayan, kung saan gumagana pa rin ang sistema ng batas ayon sa nararapat, dahil sa lugar kung nasaan ang koponan ni Alejandro, ay magiging lupain ito ng mga lobo. Habang naglalakad si Alejandro sa parking lot, tinutukan siya ni Kate ng baril mula sa balcony. Lumingon si Alejandro at nagkatinginan sila, ngunit hindi magawa ni Kate na barilin si Alejandro, kung kaya ay tuloy-tuloy itong naglakad palayo. Samantala, malungkot na tiningnan ng anak ni Silvio, ang bakanteng higaan ng kanyang ama. Pagkatapos ay dinala siya ng kanyang ina sa pagsasanay sa soccer. Habang naglalaro sila sa gitna ng hiyawan ng mga magulang, maririnig ang mga putok ng baril sa buong bayan. Napahinto ang mga batang naglalaro, pati na rin ang mga nanonood. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ay ipinagpatuloy din ang laro at ang panonood, na tila walang nangyari. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.